Ang mga aralin sa video na ito ay una, talas-salitaan. Alamin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa kabanata. Ikalawa, buod ng kabanata 11 hanggang kabanata 21 ng obra maestrang akda na Ibong Adarna. Ikatlo, ang mahalagang tanong pagsusuri at gabay na sagot ukol sa akda. Narito na ang unang bahagi. Tukuyin natin ang kahulugan ng mga salita na ginamit sa akda dito sa ating talasalitaan. Unang bilang, mahiwaga, kakaiba, puno ng misteryo, nagtataglay ng ibang kapangyarihan. Ikalawa, linunasan, ginamot. Ikatlo, lubos, ganap, tunay, totoo. Ikaapat, nawalay, napalayo, nahiwalay. Ikalima, nagmumuni, nag-aalala o inaalala, nag-iisip. Ikaanim, patungo, papunta. Ikapito, tumatangis, umiiyak, lumuluha, nalulungkot o panaghoy. Ikawalo, sawi, bigo, hindi nagtagumpay. Ikasyam, atubili, alinlangan, dalawang isip, hindi tiyak o sigurado. Ikasampo, binilinan, sinabihan, tagubilin, inutos na gawin. Kabanata 11, ang mahiwagang lobo. Mula sa malayong kabundukan, nakita ng isang mahiwagang lobo ang lalaking duguan. Sugatan ang ulo, bali ang buto at halos hindi na humihinga. Ang mabuting lobo ay agad na pinunasan ang dumi at dugo ng lalaking sugatan. Maingat na linunasan ang mga sugat at pilay nito sa katawan. Dahil sa panggagamot ng mahiwagang lobo, ang kanyang mga sugat at pilay ay gumaling. Muli siyang nakatayo at tila lumakas pang lubos. Nang siya ay gumaling, kinaya ng makaibabaw mula sa bangin na kinaroroonan. Nagpaalam na ang mahiwagang lobo sa kanya at iniwan siya sa liblib na kabundukan. Nang makaalis na ang lobo, biglang nalungkot si Don Juan. Naisip niyang umuwi na sa kanilang tahanan. Matagal na siyang nawalay sa kanilang kaharian. Habang siya ay nagmumuning nakaupo sa kagubatang iyon, ang Ibong Adarna'y dumating. Ang prinsipe natuwa nang makilala niya ang mahiwagang ibon. Pinayuhan ng Ibong Adarna ang malungkot na si Don Juan. Ani ng ibong mahiwaga, kalimutan niya na si Leonora sapagkat may mas hihigit pa rito sa buti at ganda. Pinayuhan siyang tumungo sa kaharian ng Reino de los Cristales at doon ay may 3 dalagang magaganda. Sinabi ng Adarnang piliin si Maria Blanca at ito'y ikararangal ng kanyang ama. Kabanata 20, ang pagdadalamhati ni Leonora. Habang si Don Juan ay naghahanda sa pagtungo sa Reino de los Cristales, sa palasyo ng Berbanya naman si Leonora ay araw-gabi na tumatangis. Iniisip niya pa rin si Don Juan. Panalangin niyang ang kasintahan ay buhay pat bumalik na sana sa Berbanya upang siya'y iligtas sa sawing kalagayan. Sa kabilang dako, si Don Juan ay naglakbay na patungo sa Reino de los Cristales. Habang tumatagal, inabutan na siya ng gutom sa daan. Nang marating niya ang gitna ng kabundukan, may nakasalubong siyang matanda. Dito'y humingi siya ng tulong.
Kabanata 21. Talinghaga nga ba? Nakiusap ang nagugutom na si Don Juan sa matanda. Sumamo niya na iligtas siya mula sa labis na gutom. Nagsabi siya sa matanda kung maaari siyang makahingi ng pagkain kung ito ay may sobrang dala. Hindi naman nag-atubili ang matanda at sinabing mayroon siyang dalang tinapay, ngunit ito'y durug-durug na. Kung nais niya'y kuhanin na lamang sa supot na kanyang daladala, nang sa gayon si Don Juan ay mabusog. Kumain at nagpasalamat ng lubos si Don Juan sa matanda. Habang naghahanda na muli sa pag-alis, sinabi ni Don Juan sa matanda kung saan siya tutungo. Nabigla ang matanda at sinabing sa loob ng 100 taon niyang paglalakbay, hindi niya pa nakikita ang kaharian na kanyang tinutukoy. Ngunit tinuro ng matanda kung saang bundok dapat siya tumungo. Binilinan niya si Don Juan na tandaan ang bundok kung saan sila naroon, at sa ikapitong hanay ng kabundukan ay may sasalubong sa kanyang ermitanyo. Ipakita lamang niya ang damit na pinadala sa kanya ng matanda at siya'y tutulungan nito. Humayo at nagpatuloy sa paglalakbay si Don Juan. Iyong napakinggan at naunawaan ang mga pangyayari sa Kabanata 19 hanggang Kabanata 21 ng Ibong Adarna. Dumako naman tayo sa mahalagang tanong pagsusuri at gabay na sagot ukol sa akda. Narito ang mahalagang tanong ukol sa Kabanata 19 hanggang Kabanata 21. Anong aral ang nais na ipahiwatig ng may akda mula sa katauhan ni Don Juan at iba pang karakter sa kabanatang binasa? Narito na ang maaari mong maging gabay na sagot. Mauunawaan sa mga kabanatang ito ang pagpapakita ng katatagan ng pangunahing tauhan sa kabila ng maraming balakid at paulit-ulit na pagtataksil sa kanya ng kanyang kapatid. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng kahinaan. Muling bumabangon sa buhay at nakakahanap ng paraan upang muling maibalik sa direksyon ang sarili. Hindi siya nawala ng pag-asa sa kabila ng kapighatiang nararanasan. Ang katangian ni Don Juan ay dapat taglay ng mga kabataan sa kasalukuyan, magpakita ng tibay at determinasyon sa buhay. Ibangon ang sarili kung hindi mo ito nakukuha sa iyong mga kapatid o pamilya. Huwag magtanim ng sama ng loob dahil ito'y wala ring maidudulot. Magpatuloy sa iyong kapalaran upang mahanap mo ang lugar para sa iyong sarili. Masama man ang kanyang karanasan, ipinakita pa rin sa akda na hindi lahat ng tao ay magkakatulad. May mga ilan na sadyang mabubuti rin ang kalooban at handang ikaw ay tulungan upang muling makapagpatuloy sa buhay. Ngunit sa akda, ipinakita na hindi ito habang buhay. Sadyang sila'y biyaya upang pansamantalang magbigay ng malasakit hanggang sa makaya mo na ang iyong sarili. Matuwid lamang na isiping tayo pa rin ay dapat na magkusa upang maging maayos ang sarili. Pagsumikapan ang nais marating at hindi dapat ito iaasa sa kahit kanino. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.